Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa ating programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Hey! Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger bagaabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagkaya natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan bagaabayan, ang kanilang mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagabitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check mo natin kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 68 na mga comments. Nandiyan rin po si Eduardo Yapi. Meron siyang 63 na mga comments. Jilin Cason. Meron siyang 38 na mga comments. Eyang Gementisa. Merong 29 na mga comments. And Lerma Sondita. Meron siyang 17 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At saka pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nasi-shares ng ating mga videos. Thank you so much! And also mga kababayan ko, well, acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Mariquez, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casallejo, Gold Digger, Samuel Membrado, and Via Fibar. I-greet natin mga kababayan ang ating pong mga early birds, ating pong mga suki, at lagi pong naunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Jilin Quezon, Lynn Gonzalez, Noni Betty, Grace Gruta, Aspernito, nandyan rin po si Rose Guevara, Jen Medina, Aurora Mercado, Elizabeth Habihan, Rocky B, Joey Tevez, Gloria Marquez, Salvacion Ombion, nandyan rin po si Jolly Requesto. I-shout rin po natin si Lolita Maniha, M. Sarino, Lolita Lopez, Liway Tanzo, Eduardo Yapi, Masking Digma, John Cuan, Leonila Montero, and Severino Calo. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm humming po na sana magandang ating gising ng umaga at meron pating energetic po na aura katulad na po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating mga kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy. Doon po sa ating mga kababayan po na kumain na ngayon kasi malapit na po yung lunch time mga kababayan. Don't worry. Painitin ko po kagad yung mga umaga kasi marami itong mga baon po ng mga pasabog, marami itong mga baon po ng mga mainit na mga balita at siyempre, marilibang po tayo po ng mga katartaduhan, mga fake news ng kabilang kampo kasi dapat ito silang kukurtin araw-araw mga kababayan kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas! Okay, so mga kababayan ko, I think you already know na meron pong nangyari na rally kahapon mga kababayan. People soon na daw yun ni Sarah. People soon na daw ni Sarah. Pero hindi naman po napakita doon si Sarah mga kababayan. Ang nakita ko doon kahapon sa rally po doon sa Liwasang Bonifacio, nandun po itong si Trexie, itong si Zoraida, nandun po yung First Lady ni Digong mga kababayan, yung pong si Badoy. Nakita ko rin po doon ito pong si Beck Rodriguez at saka the rest, hindi natin kilala. At saka alam niyo mga kababayan ko, 'di ba ipinagyayabang nila na yung People's Suna daw kasi nga sabi doon sa isang vlogger na si BMR mga kababayan, pupunta daw itong si Sarah doon kasi gagawa siya ng People's Suna mga kababayan. Maraming nabudol. Hindi naman po napakita doon si Sarah mga kababayan, pati nga si PRRD wala doon hindi natin nakita. So ito pong si Banat Bay
Kasi nga, 'di ba? I think this is last week, may post kasi itong sa BMR na meron daw gagawin po na SONA sa Liwasang Bonifacio. Yun daw ay big rally ng mga kababayan. Big rally, dagsa sa July 20, people power na daw. Kasi pupunta daw itong si Sara Makabayan para po sa SONA nila. Nakita ho yan ni Banat Bay Makabayan. So ito si Banat Bay, siyempre, Alipores nila yan, kagrupo nila yan, pero galit na galit po itong si Banat Bay. Kasi nga last week, sabi niya, nagdududa daw ito si Banat Bay, saan daw galing yung information na yan, na magkaroon daw ng SONA si Sara sa July 20, yun po kahapon. Pero hindi po nangyari. Kaya ito pong si BMR Channel Makabayan, binakbakan po ito ni Banat Bay. Yung mga DDS talagang nagkagulo sa Makabayan. Ang gulo talaga ng mga pag-iisip eh. Ito mga DDS, ang gulo ng mga pag-iisip at hindi natin naiintindihan. Sila ngayon po nagkalit-silit Makabayan. Sila ngayon nagsisiraan. Kasi sabi po ito ni Banat Bay, may nagtatanong daw sa kanya. Sabi niya, may nagtatanong sa akin, may SONA daw si BP Sara sa Luneta. Yun pala, dito nanggaling yung balita. Siguradihon mo lang pupunta o kukoronahan kita ng hari ng fake news. Title mo, wala sa live mo, clickbait ka. So nagalit po itong si Banat Bay mismo sa kanilang grupo, itong si BMR Channel Makabayan. So ngayon, itong si Banat Bay, they decided na papalitan na po yung pangalan na DDS. Kasi sabi niya Makabayan, hindi na daw sila DDS. Kundi sabi dito po ni Banat Bay, hindi na po kami DDS. Kami po ay LDS na Makabayan. LDS na daw. Ang ibig sabihin, legit Durogista, legit Duterte supporter. Bagay ba? Legit Duterte supporter. Siguro ang mas bagay Makabayan, legit Durogista supporter. Mga addict to eh. Mga scammer pa. So mga Durogista. So as humiwalay na sila sa grupo ng DDS Makabayan. So LDS na daw sila. Siyempre yung DDS kasi bugbog na at lahat po ng mga membro po ng DDS kasi mga fake news Makabayan. Dahil kasi yan na mga kanilang mga spokesperson po sa nausog rally, puro mga fake news. 'Di ba? Nagkagulo sila Makabayan. At alam nyo ba? 'Di ba? Sabi pa nga doon sa vlogger po si si Gibara Makabayan. At saka nakita ko rin po itong si KPL. Sabi na ang SONA daw kahapon blockbuster daw. Blockbuster Makabayan, walang ang tao sa gitna. At saka yung nakikita natin po sa mga previous na mga rallies, yun pa rin yung mga taong nandun Makabayan. Yung mga kakulto po ni Kibuloy. Mga kakulto ni Kibuloy Makabayan. Tsaka nakita ko yun, yung pag-tilt po ng video po ng SM9, kasi nga gin-broadcast Makabayan, gin-live nila yan. Merong area doon nakita talaga na walang tao sa gitna. Dito lang po sa harapan, pati po doon sa likuran Makabayan. Mas marami pa nga yung Sara Resign rally natin. Totoo lang, mas marami pa po yung Sara Resign rally Makabayan kaysa rally People SONA daw kahapon ng taga SMNI. Walang tao eh. At saka kung obserbahan natin Makabayan, sabi po ni Digong, wala na siyang pera. At hindi na rin niya kaya pong tumakbo kasi wala siyang pera Makabayan. Simple life na ngayon itong si Digong. Pero tingnan nyo po, kung sila po ay mag-host ng ganitong klase po ng mga rally, do you think ilang thousand lang ho yan? Diba sinabi ho yan ni Mami Ping Makabayan na yung mga simple lang po na set up ng rally, katulad po doon sa Sara Resign rally, umabot na ngayon ng 300,000 Makabayan. Ganon lang nga set up. How much more pag mayroon ng malaki po na mga LED, LED TV bang tawag niyan? Basta LED yan LED panel. Meron na mga LED panel ginagamit po sa likod Makabayan. Tsaka ang laki pa. Meron ng ganun po na klase po ng mga stage. Meron ganun na klase po ng mga sound system. So aabot talaga yan ng milyon Makabayan. 'Di ba? So merong pera sila si Digong. May mga pera po yung mga alipors po ni Kibuloy. Pero napakasinungaling. Sabi nila wala daw pera Makabayan. Corrupt naman kasi. Nanguto pa rin hanggang ngayon, nang bubudol pa rin po hanggang ngayon. Okay? Meron ko ipapakita sa inyo. May discovery kasi ako na alipores po nakasama noon ni Peebles. Ito pong isang taga-Tops Coalition Makabayan na meron silang masamang plano sa SONA po ni BBM. Bukas
bukas po meron silang masamang plano sa zona po ni BBM. Pero mamaya, ibubulgar natin makabayan tsaka sasagutin ho natin yan. Okay? So siya nga pala, di ba bukas na po yung rally, yung zona po ni BBM. Yes, bukas na po ang zona ni BBM. So ano ba ang gusto natin makabayan na marinig po sa zona po ni BBM? Ano bang gusto natin po na mga topics, bamagitin po ni BBM sa during po sa kanyang zona? Please, comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. So ipakita ko muna sa inyo yung hiling po sa ating mga kababayan po, mga Pilipino gusto lang marinig po during sa zona ni BBM. For more details, let's watch this. Pinaigting na paglaban sa kahirapan, mas marami pang trabaho at dagdag sahod. Ilang lang yan sa gustong marinig na ating mga kababayan sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. 3 araw bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may kanya-kanya ng hiling ang ating mga kababayan kung ano ang ninanais nilang mapabilang sa talumpati ng presidente. Sana po yung sa pagtaas po ng sahod sa mga empleyado. Parang kulang pa kasi parang dito sa Pilipinas po kasi parang tumataas na po yung cost of living natin. Yung pangbigay ng mga ng bigas or grocery, pera, kahit paano, dagdag naman ang pambili ng mga kailangan. Tuwing SONA, karaniwan ang nag-uulat ang Pangulo ng mga nakamit na ng kanyang administrasyon, gayon din ang mga plano pa nila o mga bagong programa para sa bansa. Sa isang press conference ngayong araw, ibinahagi rin ng Center for Women's Resources ang mga nais mabigyang pansin ng mga kababaihan sa SONA ng Presidente base sa isang survey na kanilang isinagawa sa Metro Manila. Yung una po, yung pag-create po ng trabaho at yung kabuhayan ng mga tao. Yung pangalawa po ay yung high prices, yung mataas po na mga presyo ng bilihin at kahit hindi lang po bilihin to, maski po yung mga services at mga utilities at binabanggit actually yung sa mga na-interview namin, ang lagi nilang binabanggit ay yung presyo ng bigas. Kamakailan lang, halos ganito rin ang lumabas sa hiwalay na survey ng Pulse Asia Research na may 2,400 respondents naman sa iba't ibang panig ng bansa. Pangunahing nais matalakay ng publiko rito ang pagkontrol sa inflation o bilis ng pagtaas ng bilihin, taas sahod, paglaban sa kahirapan, pagpaparami pa ng trabaho at iba yung paglaban sa katiwalian. Kung ang mga mambabatas mula sa Kamara ang tatanungin, nakaabang na rin sila sa magiging talumpati ni Pangulong Marcos. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, mula sa SONA hanggang sa 2025 national budget, buo ang kanilang suporta sa administrasyon. Asahan niyo, Mr. President, that we shall continue supporting your visionary projects that continue to help every Filipino. We are very, very proud to be working under your leadership. I assure you, in the upcoming budget, all of these programs and projects of yours will be fully supported by your House of Representatives. Ang iba pang kongresista naman, ipinasilip na rin ang mga kasuotan nila para sa SONA. Okay, so ang gusto po na marinig po ng taong bayan, kung gusto nila po na matapik po ni PBM during po sa kanyang SONA makabayan, di ba yung una, yung control po sa inflation. Actually, yung inflation po na maintain makabayan. So no problem po yung inflation. Maganda po yung magiging report po ni PBM dyan po sa inflation. Di ba nakita ho natin yan, na maintain yung inflations at saka yung the other po na quarter, bumaba makabayan. So okay po. Aasahan natin po maganda ang report po ni PBM sa kanyang atong ulit po sa inflation. Tungkol po doon sa creating more jobs, nakita na po natin ang report po sa NEDA. Marami pong natulungan po na mga kababayan natin po nakaroon po ng trabaho. Di ba report po ng NEDA? I think that is 2 weeks ago mga kababayan. Dahil po yan kasi sa state visit po ni BBM, dahil po sa mga investors na nag-invest po sa Pilipinas at marami po mga investors pumasok sa Pilipinas, nagkaroon po ng maraming trabaho ang mamayang Pilipino. So asahan natin maganda ang report po ni BBM tungkol ito po sa trabaho mga kababayan. So doon rin po sa presyo ng bigas, well, as far as I know, na-implement na po ngayon mga kababayan, di ba, 29 pesos per kilo na nandyan po sa Kadiwa Store. So asahan po natin, sabihin niya ni PBM, 29 pesos per kilo na bigas, ang kanyang report, at saka may plano nga ang ating gobyerno mga kababayan na i-extend po for the whole year ang 29 pesos per kilo na bigas na kung saan naumpisa na po dyan sa Kadiwa Stores. At meron pong balita mga kababayan,
By this coming August, if I'm not mistaken, yung presyo po ng mga imported po na bigas, asahan natin na mag-cut down po ng 6 pesos to 10 pesos yata yon kung hindi ako nagkamali. So asahan natin ang presyo dyan currently sa mga imported po na bigas dyan sa ating market. Kung ano man ang presyo dyan, mag-cut po sila ng 6 pesos mga kababayan. And the rest, gusto ko rin pong marinig mga kababayan tungkol po doon sa update po ng pambansang pabahay ni PBBM. Okay? So, balik tayo sa mga issue mga kababayan. Diba 2 vlogs ago, 2 straight vlogs na topic po natin yung president po ng China, si Xi Jinping mga kababayan. Diba 2 vlogs straight? Ngayon, ito po mga haters natin, mga haters po ni Sir Ivan, mga anti-Marcos, sabi nila, bakit ko daw pinakailaman si Xi Jinping? Bakit ko daw pinakailaman yung presidente po ng ibang lugar mga kababayan? Bakit daw? Kasi nga, 4 po. 4 actually yung nabasa ko doon sa last vlog ho natin, ang dapat ko daw pakialaman yung idol natin na presidente si PBBM. Sabi niya yung bangag daw kasi nakita doon niya sa balita mga kababayan na meron dang lumapag na helicopter doon sa BGC sa St. Luke's Hospital. So sabi niya, ang dapat mong tutukan yung idol nyo na bangag kasi dinala daw sa hospital mga kababayan kasi daw na overdose, gumamit daw ng coke mga kababayan. Diba meron pong nakita tayo na video na meron pong lumapag doon sa BGC na presidential chopper mga kababayan. Diba? So i-play lang ko dito. Sa hindi po nakita, i-play ko lang po dito. Ito po yung kanilang ibig sabihin. Meron dang presidential chopper na lumapag doon sa BGC sa hospital mga kababayan. So nag-assume sila kaagad. Kasi nga syempre, yan po yung presidential chopper. So si PBBM daw ang sakay dyan mga kababayan. Yan kaagad ang kanilang ipinakalat. At saka pati nga sila si Rocky nag-assume kaagad na nandyan daw si PBBM kasi wala naman daw ibang gumamit ng mga kababayan o wala nang ibang gagamit yan kundi presidente. Pinakalat kaagad ng mga vlogger po nila, influencers, si Trixie. Well, in fact, alam nyo po, tinapos ko talaga yung video na yan. Wala pong bumaba kahit isang tao mga kababayan. Sa video na yan, kasi ang ibang mga video medyo cut mga kababayan. Meron kasing nag-post na yung original talaga na umabot po ng I think that is 1 minute and 20 seconds yata yon. Walang bumaba po na tao sa chopper. Bakit Sir Ivan? Ano bang ginawa po ng chopper niyan diyan po sa BGC? Alam niyo po mga kababayan, every SONA ni PBBM, every year, or before po, kahit yung mga dumaan po ng mga presidente, magkakaroon talaga yan ng exercise routine ang chopper po. Parang practice mga kababayan. Like in case, ito po before po sa SONA. So in case po, mayroong mangyari po sa SONA mga kababayan, so ready po yung presidential chopper kung sino man yung merong problema, emergency, dadalhin po sa hospital. So alam na po gagawin ng pilot po ng chopper po ng presidente mga kababayan. So alam na po ang kanilang gagawin. Yearly ho yan ginagawa. Pero yearly rin po yan tinatanong po ng mga anti-Marcos. Gonggong talaga At saka alam niyo mga kababayan ko, hindi ba sila nag-isip no? Kasi nga sabi nila, this is July 17. Kung yan po ay July 17, si PBBM, wala po siyang public engagement mga kababayan. Diba? Wala po siyang public engagement si PBBM. Bakit wala siyang public engagement? Kaya nga hinahanap na kaagad na saan daw si PBBM. Baka si PBBM daw yung sakay ng helicopter. Napag-alaman natin mga kababayan kasi nga nakausap po si PBBM sa mga reporter. Si PBBM, busy pala siya. Busy siya. Sabi po dito sa balita, Marcos Jr. takes a break for SONA draft. President Marcos took a break from public engagements yesterday, July 17, to polish the draft of his third State of the Nation address SONA. So, gin-finalize sa mga kababayan. July 17, busy po si PBBM. Wala pong sakit si PBBM. Healthy po si PBBM. Busy nga lang. At saka napaka-imposible. Kung malalaho natin mga kababayan, ito gunggong talay. Wala silang logic. Si Efelisa, last July 17 mga kababayan, meron po siyang event. At babasahin ko lang po para hindi po tayo magkamali. Meron pong event si Efelisa last July 17, groundbreaking ceremony of the FDA Bagong Pilipinas building. 'Di ba? Last July 17. At isa pa, nandun siya sa Alabang, Muntinlupa mga kababayan. At isa pa, turnover of Bagong Pilipinas mobile clinics to 16 provinces in Region 4 and Region 5 sa Taal Vista Hotel mga kababayan sa Tagaytay City, July 17. Kung meron mang sakit si PBBM, do you think iwanan siya ni Efelisa mga kababayan?
Di ba? Isip-isip. Walang logic na maggunggong neto. Do you think kung mayroong sakit si PBM, pababayaan ba siya ni Felisa Makabayan? Malamang sa malamang kung mayroong mang sakit si PBM at saka medyo grabe pong sakit Makabayan, hindi talaga yan iwanan po ni Felisa. Sasamahan siya kung saan siya magpapa-ospital Makabayan. Baga si Felisa nandun po sa ibang lugar. And after po, pagka July 18 Makabayan, di ba nakita natin si PBM nandun po sa Ilocos Sur at saka sa Ilocos Norte. Meron tayong ebidensya, nagpunta po si PBM doon po sa Ilocos Makabayan. Namigay po siya ng assistance, namigay po siya ng land title sa ating mga fishermen, pati po sa farmers. That is July 18. And July 19, nakita rin po natin si PBM, nagpunta rin po doon sa Ilocos Norte Makabayan. Diba? Pinakita po natin yung video, every vlog natin, may mga lakad po si PBM. Ang wala lang po si PBM, July 17 kasi busy siya sa pag-finalize po ng kanyang SONA draft Makabayan. Tingnan nyo itong gunggong nito. Sabi nila nag-overdose daw sa coke Makabayan. Nag-overdose kaagad. Ipapakita ko muna sa inyo. Kasi nga ito pong gunggong nito, ito pong si Rocky Makabayan. Aside po sa mga ibang mga vlogger, hayaan natin sila. Ito pong si Rocky. Siya nga pala si Rocky Makabayan. Dandun nga pala sa Los Angeles nakasama niya itong si Hitad. Napansin ko rin po Makabayan, medyo pumayat ng konti si Rocky. Napansin ba natin? Di ba? Pumayat ng konti si Rocky Makabayan. Medyo pumayat ang kanyang tiyan, pumayat doon area na to. Kasi nga, a month ago, if not mistaken, yung kasama pa niya itong si Serna Makabayan. Di ba? Malaki pa doon itong si Butanding. Ito pong si Rocky. Nakita natin kahapon, kasama po itong si Hitad. Nandun po itong si Rocky, nandun po itong si Glenn Chong, ang mga attorney Makabayan. Meron na silang gagawin po na mautog rally doon po sa Los Angeles at saka yung isang lugar pa doon. Pero napag-alaman ho natin, nakita ko kasi yung vlog po ni Mike Cervera Makabayan. Si Mike Cervera, gin-finalize na ho nila yung pag-file po ng kaso ng kanyang kaibigan dito po kay Hitad. Pero hindi pa rin po niya pinangalanan kung sino yung magkakaso dito kay Hitad. Maraming mga kumalat ngayon, may mga kumakalat ngayon na mga balita-balita, pati nga doon sa Twitter Makabayan, na yun daw sinamahan ni Mike Cervera doon sa US para po makakaso dito kay Hitad. Ang asawa daw ni Manny Pacquiao Makabayan, hindi daw si Manny Pacquiao, kundi si Jinky daw. Totoo ba yan? May maraming comment eh. As in, marami kahit saan ako mag-scroll sa Makabayan, si Jinky daw yung makakaso dito ni Hitad, hindi daw si Manny Pacquiao. So, nakita natin dito, siyempre, mapira sila mga Pacquiao Makabayan. Tapos, ang kinuha nila po yung dekalibre po na attorney, si Vasquez, si Camel Vasquez Makabayan, yung attorney po ni Johnny Depp. So, talagang mapapalaban dito ang legal team po ni Hitad. Kaya siguro ipinatawag po ni Hitad Makabayan yung kanyang mga BFF. Ito pong ang kanyang kalagoyo, si Vic Rodriguez. Ito pong si Isay Makabayan, si Glenn Chong nga pala, hindi pa si Vic Rodriguez. Si Glenn Chong pala, yung pumunta doon kasama po ni Hitad at saka ito pong si Harry Roque. Baka siguro yun po ang rason. Kaya pinapunta po kaagad-agad, nagpanik po itong si Hitad kasi nga siyempre Camel Vasquez, hindi basa-basa yan na attorney Makabayan. Kasi po Camel Vasquez po ang kanyang mga karap, tinawag niya si Rocky at saka itong si Glenda Chong. Nagpanik. Okay, so anyways, ipapakita ko muna sa inyo Makabayan. Ito pong vlog po ni Butanding at alam nyo ba, inaakusahan po ni Butanding na baka daw na gumamit po ng coke itong si PBM kaya daw nagkasakit at saka inihatid doon sa BGC Makabayan. For more details, let's watch this. But anyway, magkakaroon po kami ng Maisog Los Angeles. Pero bago yun, meron muna kaming Maisog Vancouver. At pagkatapos ng Los Angeles, meron kaming New York at DC. Pero si Dragon Lady na Maharlika masyado tayong excite. Baka nandyan na raw ang pulburon video. Well, anyway, sa akin naman po, pag-usapan natin, ano ba itong coke na tinatawag? Anong epekto nito sa ating katawan? At ano ko yung mga aspeto ng mga desisyon ng isang presidente na maapektuhan? Pero bago yun meron po nag-post sa Facebook ng video. Una na isang Black Hawk helicopter na naglanding sa St. Luke's BGC. Pagkatapos, isang presidential helicopter. Alam ko po yung presidential helicopter dahil every time babiyahe kami ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ako yung decoy. Ang ina-announce nila, yung helicopter ko, doon nakasakay si
dating Presidente Digong para kung merong terorista na tatargetin, yung helicopter ko unang matatarget. Ay, naku po. So, pamilyar po ako dyan. At nakita ko po yung video, totoo po, merong helicopter na naglanding sa BGC. Totoo naman po na ang Presidente ay meron din karapatan to privacy, no, yung kanyang medical condition. Pero nakasaad po sa saligang batas, kung siya ay merong medical condition, dapat yan ipinagbibigay alam sa taong bayan dahil syempre, Presidente siya. At dapat po yan ay kung meron determination na gagawin, kung siya ay nasa tamang physical condition and mental condition na para maging Presidente pa, po pwede rin pong pagbutuhan yan ng miyembro ng kabinete. So abangan po natin kung magbibigay ng medical bulletin, no? Kasi ang alam ko po, hindi po pwedeng kahit sinong po pwedeng gumamit lang ng presidential helicopter. Talaga makaka-apekto yan dun sa kalusugan ng Presidente. Ngayong merong helicopter na videohan sa tuktok ng St. Luke's, ang tanong, ito kaya ay dahil naroon ng Presidente at kung naroon ng Presidente, siya ba ngayon ay merong kondisyon na nagmula dahil sa paggamit ng pinagbabawal na droga na coke. Oh, di ba? Nakasan makabayan. Ang kalang iniisip ngayon, nag-overdose si PBM daw sa paggamit ng coke. Gunggong talaga eh. Gumagamit ba ng coke si PBM? Ganyan mga klase na tao, gumagamit po ng coke makabayan. Magaling na leader, magaling magsalita, straight na straight, magaling sa English, at magaling rin po mag-isip makabayan. Unlike doon kay Itok-Itok, mga ambush interview, puro balintong. Yun siguro yung adik. yung si Itok-Itok, yun yung adik makabayan. Nanghingi sila, nanawagan sila sa PCO na maglabas daw ng medical bulletin tungkol daw dito po sa health po ni PBM. Naghintay sila makabayan, nag-request sila pati nga doon sa zona nila na People's Zona daw sa Liwasang Bonifacio. Nanawagan sila na dapat daw mag-release daw, magpalabas daw ng medical bulletin sa health po ni PBM, si PBM. Ano daw yung status ngayon ng health po ni PBM. Naghintay sila. At makabayan, we can assure you, mga anti-Marcos, mga haters, na healthy po si PBM. Healthy po si PBM, ang kanyang physical, ang kanyang mental, healthy po lahat. Kasi guided po siya sa ating Panginoong makabayan. So don't worry, doon po sa mga nakakusa po na mayroon dang sakit si PBM, sila yung may sakit makabayan. At dapat maglabas po ng medical bulletin itong gunggong nito. Ito po, ang gunggong nito ang dapat po magpalabas po ng medical bulletin. Kasi napakarami itong gunggong nito mga kabayan eh. Napakarami po yan ni Peebles, di ba alam mo natin yan? Lagi niyang inakusan po si Felisa, si BBM. Siya po laging napapakalat po ng mga pictures na pangit na picture po ni Felisa. Yung ginagamit lang na Java mga kabayan. Alam niyo ba yung sinong una naglabas po ng Java na picture? Yang pong si Peebles. Sino po yung unang napapakalat po na merong coke issue si PBM? Yan rin pong si Peebles makabayan. Pero alam nyo ba, meron pong kumalat na balita according po kay Mami Ping. Sabi niya makabayan, ito pong si Peebles, meron pala itong video noon na nag-hit po. Nag-hit, ginamit po yung water pipe. Dahil po siya sabog makabayan, di umano ay Peebles, si Mami Ping nagsabi niya na, ayon daw kay Mami Ping, dahil daw sabog na sabog itong si Peebles, alam niyo ba naghubad sa makabayan? Naghubad siya, hubad, nag-video, at yun po ay kumalat makabayan. Di umano, sabi po ni Mami Ping. Hindi ko man talaga nakita yon, pero marami kasi nagsabi makabayan. Asay pa po kay Mami Ping, may nagsabi pong iba na ganun daw ang ginawa noon ni Peebles. Adik na adik. Dahil daw siya ay sabog na sabog po sa gumagamit po ng ipinagbabawal na gamot, nag-video siya or na-videohan siya makabayan, naghubot-hubad. Kaya nga ang kanilang request na ito pong si Peebles, kasi nag-request makabayan kay Felisa. Totoo yan, nag-request sila kay Felisa na siya daw ang hahawak sa mga LGBTQ+ makabayan. Ang request po ni Peebles, ito po yung totoo, according po kay Mami Ping, na gusto daw niyang paghawakan yung LGBTQ+. Pero hindi siya pinayagan at talagang dinisapprove sa makabayan kasi daw dahil doon sa bidyong kumalat na siya po ay adik. Kaya hindi siya pinayagan. Kaya sila nakaganyan makabayan. Sino ang may mali dito? Diba? Yung mga gunggong na yan, sila pong may mali makabayan, sila po yung may ginawang hindi kaaya-aya, sila po itong ginawa dito na merong kabulastugan, sila po itong magalit.
Sila pa ito ang may ganang magalit mga kabayan, di ba? Tapos inakasahan pa nila si Felisa na naging presidente daw. Siya daw yung humahawak lahat. Siya daw yung nagmamandato kung sinong kukunin daw, sinong i-appoint. Hindi naman niya gawain po ni Felisa. At hindi po yan ginawa ni Felisa according po ni PBBM. Lahat ng mga desisyon po dyan sa Malacanang, kay PBBM ho yan, galing mga kabayan, kay PBBM ho yan. Hindi po galing po kay Felisa. Diba? Tas kaya nga sila galit ng galit. Ang dapat pong hahanapan ng medical bulletin at saka drug test, ito pong grupo, mga alipores po ni Digong. Example, ito pong si Pibos kasi klarong-klaro, laging adik mga kabayan, di ba? So ngayon, alam niyo ba ito pong si Hitad mga kabayan, ibinalik niya yung video, no? Ibinalik niya yung video. Gusto niya daw, ilalabas na daw yung video. Tapos sinamakan po itong si Jason sa mga kabayan. Sabi niya, nasa People's Suna daw, sana daw yung pinaka-full video daw ng Polboronic video daw ni PBBM, ipapalabas po sa People's Suna mga kabayan. Napalabas ba? Walang napalabas mga kabayan kasi yun kasi ang kanilang hinihintay. Kasi 3 days before, I think 4 days before, sa People's Suna daw, sa kahapon mga kabayan, ipapalabas daw ni Hitad yung video ni PBBM. Napalabas na? Napalabas ba? Bukas na yung Suna. Nasaan na yung video? Hanggang ngayon wala pa rin eh. Magonggong talaga eh. At saka nakakatawa kasi dito, ang dami pong mga oto-oto mga kabayan. Ang dami ng mga oto-oto, no? Ang daming na oto talaga kay Hitad. Video, lagi lang video, hanggang ngayon wala pa rin po. Bukas, Suna na ni PBBM, nasaan na yung video? Yan kasi ay drawing. Yan kasi po ay pananakot ng mga kabayan. Wala naman talagang video. Ang problema lang kasi dito, maraming nauto itong si Hitad, di ba? Speaking of Jay Sunsa. So mamaya, babalikan na po natin mga kabayan. Di ba meron kong sinabi po na membro po ng TAPS Coalition na napakalat po ng information ngayon, meron siyang gagawin po na hindi maganda during sa Suna po ni PBBM or sa Suna po ni PBBM. But for that, dito muna kay Jason Sa. Kung malalaho natin, di ba napalabas po ng statement si Jason Sa, sabi niya dinis-approve daw ang kanilang request na mag-cover sila on live doon po sa Suna ni PBBM, doon mismo po sa Batasang Pambansa mga kabayan. Di ba sabi po ni Sonsa na sila daw ay dinecline ang kanilang request or dinis-approve ang kanilang request. Hindi sila pinayagan na mag-cover doon sa Suna po ni PBBM on live sa Batasang Pambansa. Pero yan pala ay fake news mga kabayan. Bakit sa Ivan? Nakita po ang post ni Son sa makabayan ng taga House of the Representatives. Ngayon, ginmessage nila mismo sa Facebook, mismo po directly kay Sonsa na kung saan hindi po ganun ang nangyari. Dito natin napag-alaman mga kabayan na inukihan pala sila na mag-cover po sa Sona, pero ang request naman kasi ng SMNI, alam niyo ba ilang lahat po na tao mga kabayan? Ang gusto na 50 lahat katao. 50 lahat katao ang gusto nila na pupunta doon sa Sona po ni PBBM para po mag-cover sa Sona ni PBBM. Pero hindi yan pinayagan mga kabayan. Ang ibig sabihin po ng House of the Representatives, hindi sila pinayagan na 50 lahat katao ang pupunta doon, mga member po ng SMNI. Bagkus ang gusto ng mga kabayan na sabi dito sa sa letter po ng House of the Representatives, una, I am writing Dear Mr. Rosette, I am writing on behalf of the House of the Representatives to express our profound disappointment regarding the recent allegations made by SMNI concerning the request for Suna coverage. This letter is in response to a recent Facebook post by Mr. Jay Sonsa, a consultant of SMNI, authorized by the media organization to represent them in House hearings. The House of the Representatives or House of Representatives has always upheld a commitment to fairness, transparency, and equal treatment for all media networks. Our response to your request for Suna coverage was guided by these principles. We carefully considered your request to fill 50 personnel despite SMNI's ongoing suspension issues. We approve access for 12 SMNI media personnel to cover the Sona. Kasi sabi dito mga kabayan, the number exceeds the personnel allocated to other online media outlets, reflecting our commitment to support your operations and provide fair coverage opportunities. Ang gusto po ng SMNI, 50 lahat mga kabayan. Ang gusto po ng taga House of Representatives, only 12 lang ang papuntahan doon.
Kasi yung iba pong mga media outlet mga kababayan, hindi po ganun kadami. Mas marami pa nga yung 12 ng Isiminay. Ganon sila ka-special. Gusto sila magpa-special mga kababayan, 50. Ang gusto po ng House of Representatives is only 12 lang po lahat na personnel from SMA na mga kababayan. Kaya sila nagalit. Kaya ito pong si Sonsa, nag-run kaagad po, nag-post kaagad na dinis-approve daw ang kanilang accreditation para po daw makapag-cover on live sa SONA po ni BBM. So ganon siya ka-fake news peddler mga kababayan. So itong si Sonsa napahiya. Napahiya. So ganun pa talaga ang totoong nangyari mga kababayan. Pinayagan sila. Pero sa isang kondisyon, only 12 lang po. Instead sa 50 ang kanilang request, 12 lang po ang pwede. So nanlood siguro, nanlood. Alam niyo ba nanlood mga kababayan? Nagtampo. Nagtampo kaagad ang Isiminay. So sabi na, dinisapprove daw sila. Pero alam nyo, delikadisa lang, diba, dapat nga delikadisa lang po dito sa Isiminay, no? Kasi meron silang suspension issues dito. Pero kahit meron silang issue, ang kanilang network, pinaboran pa rin po sila at saka papayagan pa rin po sila ng House of Representatives, pero only 12 lang po katao. Pero ayaw nila mga kababayan. Ayaw nila. Gusto nila ang dami. Bakit naman ba dami? Ano bang gagawin doon sa 50 katao doon sa mga pure Isiminay? Baka siguro ang iniisip dito po ng taga-house na baka mag-rally doon sa loob mga kababayan. Ang dami nga, 50. Baka mag-rally doon sa loob mga kababayan, diba? So sakto lang po ang desisyon po ng house na hindi sila pinayagan na 50 po lahat ang dadalo doon, okay? So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic mga kababayan, well, syempre, isa natin. Nandyan po si Leonila Montero, Severino Calob, Sarah Brightman Vlog, Deng Cristina Sordilla, Lerma Sondita, Benji Sumailo, Hearts Orlando Flores, Medenciana Isla, Lydia Give, nandiyan po si Lina Batarao, isyata rin po natin si Jose Ostrella, Hearts Teresita Dando, Armando Caloing, Eliza Cañete, nandiyan po si Luisa Yamamoto, Lolita Maniha, nandiyan po si Mary Nida Conening, Nida Grace Dingkong, Josephine Alipio, Jenita Wenda, and hi to Maria Marilyn Embido Bautista. Okay, so before tayo pabalik doon sa mga issue po ng kabilang kampo mga kababayan, well, siyempre, ibabalita muna natin dito yung good news natin. For more details, let's watch this. Dalawang panukalang batas ang nilagdaan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang bagong Government Procurement Act at ang Anti-Financial Account Scamming Act. Kung ano-ano ang benepisyo ng mga bagong batas sa publiko, alamin natin yan sa ulat ni Kenneth Pasyente. Mabilis at tapat na serbisyo. Yan ang mas pinaigting pa ng kasalukuyang administrasyon kasunod ng pagpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa dalawang bagong batas na magsusulong ng transparency sa mga procurement process ng pamahalaan. Pinirmahan ng Pangulo ang New Government Procurement Act na sasawata sa mga loophole sa kasalukuyang procurement processes sa pamamagitan ng pagtigil sa mga iligal na gawain na makatutulong para tuldukan ang korupsyon sa bawat ahensya ng gobyerno. Ayon pa sa Pangulo, magsisilbing daan ang batas para agad na maramdaman ng publiko ang mga serbisyo dahil mula sa dating 3 buwan, ibinaba ng batas sa 60 araw na lang ang procurement processes sa pamamagitan ng pag-standardize ng procurement forms at pag-institutionalize sa electronic procurement. The NGPA also introduces a new concept, the most economically advantageous responsive bid. This is actually an attempt to consider the qualitative, not only the purely quantitative, but the qualitative economic value of any proposal. As an alternative to the prevailing practice of which we now do, of choosing just the cheapest product or what we now call the lowest calculated and responsive bid. This frees us from the obligation of selecting the lowest priced bid when there is a better choice. This will ensure that we get not only the best prices, but the best deals for our clients, the Filipino people. Giit pa ng punong ehekutibo, bahagi rin ng batas ang strategic procurement planning para matiyak na magbubunga ang procurement transactions ng government agencies, habang isinasaalang-alang ang kalikasan sa pamamagitan ng mga sustainable and green public procurement practices. Ganap na ring batas ang Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA matapos pirmahan ng Pangulo.
Layo naman ng batas na ito na puksain ang mga naglipa ng mga scam online. Yan ay sa pamamagitan ng pagmandato sa mga financial institution na magpatupad ng safeguards para protektahan ang mga online account ng publiko. This is essential in this time as cyber criminals use technology to defraud fellow Filipinos, causing not only personal economic loss to them, but also a loss of trust in financial institutions. It will protect our people from falling prey to perpetrators who target their banks and e-wallet accounts. The AFASA also defines and penalizes money muling activities, social engineering schemes, economic sabotage, and other offenses involving financial accounts. Binibigyang kapangyarihan din ng batas ang Bangko Sentral ng Pilipinas na imbestigahan ang mga account na posibleng sangkot sa mga illegal na aktibidad. I hope that through this law, we can deter the majority of the financial scams that we have been seeing, while at the same time fostering greater trust in our digitization efforts. Ikinalugod naman ng BSP ang pagsasabatas ng AFASA, lalo't kaakibat ito ng kanilang pagsusulong para sa mas matatag na financial system ng bansa. Susuportahan din nila ang naturang batas para pagtibayin ang consumer protection at palakasin ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa financial system ng bansa. Kinilala naman ng Pangulo ang pagsisikap ng Kongreso at Senado sa pagpasa ng mga naturang batas at hinikayat na patuloy na bumuo ng mga batas na progresibo at mapapakinabangan ng bawat Pilipino. With you as partners in improving government and uplifting the lives of our people, I'm confident that we will achieve a more inclusive, just, and resilient society. Target ng Department of Agriculture na palawigin pa sa 1 taon ang trial period ng pagbibenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas. Bukod kasi sa matutulungan nito ang mas maraming Pilipino, layon din nilang tukuyin ang mga dapat gawin para tumagal pa ng husto ang programa. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Kung walang tig 29 pesos na bigas na inaalok ang Department of Agriculture, tiyak daw nakakapusin ang budget ni Nanay Flor. Nahihirapan po kasi kami. Mahal ang bigas. Kaya dumadayo kami din. Sa price monitoring ng DA, naglalaro sa 45 hanggang 52 pesos ang kada kilo ng regular milled rice. Umaabot naman sa 55 pesos ang presyo ng well-milled. Malayo sa 29 pesos na bigas sa ilalim ng P29 program ng DA na ibinibenta para sa pinakamahirap na Pilipino, gaya ng mga nakatatanda, may kapansanan, solo parent at 4Ps. Sana po forever na. Bakit po? Para nakakatipid din tayo. Target ng DA na palawigin sa 1 taon ang trial period ng 29 rice program o ang pagbibenta ng tig 29 pesos na bigas. Layo ng ahensya na mas maraming mahirap na Pilipino ang mabenepisyohan ng murang bigas. Nais itong alamin kung kaya ng pamahalaan na makapagbenta ng murang bigas na pangmatagalan at tukuyin ang mga dapat gawin para maging sustainable ang programa. Sa ngayon, kinukuha ang supply mula sa mga palumang stock ng National Food Authority. Inaasahan ding tutustusan ang contract growing program ng National Irrigation Administration ang programa. At kung kinakailangan, mag-aangkat ng bigas sa tulong ng Food Terminal Incorporated. Sakaling humupa ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado, plano ng DA na ibaba pa ang kasalukuyang presyo na 29 pesos sa bigas. We can still lower it kung talagang merong iba pang supportan. It could be bababa yung production cost, bababa yung importation cost, tapos magkakaroon ng additional subsidy from the government. Could be combination of several factors. Umaasa ang DA na bababa ang presyo ng bigas sa mga palengke. Nagsisimula na kasing dumating ang imported rice sa Pilipinas na pinatawan ng mas mababang taripa sa ilalim ng Executive Order No. 62. 35,000 metric tons sa imported rice na may 15% na taripa ang nakarating na sa bansa. Tingin ng DA, maglalaro sa 41 hanggang 49 pesos ang presyo nito sa mga palengke.
August yan, mararamdaman talaga. Yung pumasok na siya sa mga palengke, hindi pa ganun karami. Kaya itinutulak din ng DA ang Rice for All program kung saan magbibenta ng 45 hanggang 48 pesos na per kilo ng bigas sa mga Kadiwa store. Sa ngayon bukas ang mga Kadiwa store sa Bacoor, Laguna, Bulacan at mga lungsod sa Metro Manila. Okay, so at least unti-unti na po ditong bumaba ng presyo ng ating bigas makabay, no. So yan po kasi ay hindi po kayang tanggapin ng kabilang kampo kasi allergy sila diyan makabayan. Kapag makakarinig sila ng mga good news, allergy sila diyan eh. Kasi ang gusto lang may papakalat po ng information sa social media, pangit po at yun pong pangit po na informations na ikakasira po ng ating gobyerno at kay PBBM. Yun ang gusto nila. So kapag good news, ayaw na yan. So kung nagustuhan niyo po ating good news makabayan, please give a like naman po sa ating video. Please like at saka kung gusto niyo po ninyo, kung hindi po kalabisan po sa inyo, sana i-share po natin ang ating video. Malaking tulong yung makabayan. Okay? So ngayon, ito na po. Ang ibig ko sabihin doon sa aking thumbnail na meron pong bata po, aliporis po ni Digong Makabayan na meron pong masamang plano sa zona po ni PBBM. Napag-usapan ho natin, di ba si Peebles? So ang kasama rin po ni Peebles Makabayan, ito ay may masamang plano sa zona. Ano ang kanyang gagawin, Sir Ivan? Ang kanyang gagawin kasi nagpo siya doon sa top coalition sa Makabayan. Siya po si Ons Lino Reyes. Siya po si Ons Lino Reyes. So ang kanyang plano Makabayan, sabi niya, sa darating na zona, kung may oras lang po tayo, ulanin natin ng batikos sa comment section ang ipapalabas sa social media na talumpati niya na puro panuloko sa mga tao. Kung sino na dito po yung mapopost po, magpa-live po ng zona ni BBM, babatikusin dala Makabayan. Babatikusin nila. Babahain daw, ulanin daw ng batikos Makabayan. Kaya lang i-bash lahat ng mga networks. Kaya lang i-bash po lahat ng mga vloggers. Gonggong talaga eh. So yan po ang kanilang plano Makabayan. At yan po ang plano ng TAPS Coalition. Mga gonggong, mga tauhan po ni Digong Makabayan. So yan po no, itong mga tao, itong mga addict to eh. Mga addict yung pautang ito. Sila dapat nga yung hingaan natin po ng drug test. Dapat sila po yung hingaan natin po ng medical bulletin Makabayan. Kung ano na ang kanilang pag-uutak, ano na ang kanilang mentalidad. At dapat po natin pong hingan po ng medical bulletin yung si Itok-Itok. Diba kasi walang kwenta eh. Walang kwentang sumagot at hindi po karapat-dapat na maging presidente. So ngayon Makabayan ko, ipapakita ko po sa inyo yung speech po ni ni Zoraida at saka yung First Lady po ni Digong Makabayan kasi nakatawa po ang kanilang claim tungkol po dito po sa sa pagbash nila kay PBBM. Gusto dito po daw sa isasagot daw ni PBBM sa kanyang zona or yung i-report ni PBBM during po sa zona. Ito daw yung ang panawagan nila. Una, ito pong si Zoraida, meron siyang panawagan kay PBBM. Gutom na daw sila Makabayan. For more details, let's watch this. Mr. President, gutom na kami! Marcos, na lokohin ang Pilipino para makaakyat ulit sila sa Malacanang, para makapagnakaw ulit sa Pilipino. So sasabihin niya, doon sa 2 taon na siya ay naging president, ano ba ang nangyari sa atin? Ibinigay namin kasi ako ay biniyayaan na maglingkod sa inyo under the leadership of a most beloved president, President Rodrigo Roa Duterte. Napakasarap magsilbi sa taong bayan sa ganyang klasing pangulo. So, ganito rin yung, dahil masarap naman na magsilbi ng ganon. Ngayon naman, tinitignan ko itong pangulo na ito, napakasakit tignan. No? So, ano ba ang nangyari dito sa pangulo na ito? Nung bumaba si President Rodrigo Roa Duterte, in fact, the only president, si President Duterte, na bumaba ng maayos, na hindi kumakapit sa pwesto. Marso pa lang, nag-e-empake na si President Duterte at yan ang katotohanan. So, ang ibinigay natin, ang ibinigay ni President Rodrigo Roa Duterte kay President Bongbong Marcos ay isang bansa na tumataginting
the most promising economy according to Moody's in the region. Nasa na tayo ngayon after 2 years with Bongbong Marcos? The worst, the most underperforming economy in Asia according to Moody's. According to First Lady ni Digong Makaabay, ito pong si Wish Awich. Napansin ko lang Makaabay, no? Di ba si Digong bitak-bitak yung muka? Pati po ang kanyang First Lady, bitak-bitak rin po yung muka. Ganyan kasi yung mga maitim na budi. Bitak-bitak ang mukha. Pati naman po itong si Trixie Makahabayan, Mr. President, gutom na po kami. Gutom na pala sila Makahabay, no? Yan kasi kapag wala na silang makurap, nagugutom Makahabayan. Kasi sa panahon po ni Digong, hinahayaan na po sila. Hinahayaan sila na bababuyin po ang Malacanang. Tingnan yung ginagawa po ng mga reporters po ni Digong, binababoy nila ang Malacanang Makahabayan. Kaya dapat na pong hindi sila makabalik dyan sa Malacanang. Kawawang-kawawa talaga, binabastos nila ang Malacanang. Alam mo natin yan. Party-party, ginawang club, may mga hubo-hubo na nangyari Makahabayan. Tingnan nyo, ganyan ba na klase pabalikin natin sa Malacanang? Ganyan bang klase ang pabalikin po natin? Pabalikin pa ba natin yung mga Duterte? Kasi kapag makabalik po sa pwesto, ang mga Duterte gagawin naman po nila yan Makahabayan. Babastusin nila ang Malacanang. Sabi po ng First Lady ni Digong na ang ipinamana daw ni Digong kay PBBM, maganda daw na ekonomiya Makahabayan. Maganda daw na ekonomiya, promising daw na ekonomiya ang ipinamana ni PBBM, ipinamana daw ni Digong kay PBBM. Nakalimutan ba niya? Sinabi ho mismo sa interview po doon kay Enrique Rason Jr. Makahabayan. Nasabi niya, kawawa daw si PBBM kasi malaking problema ang kinaharap niya gawa ito sa previous administration. So maraming problema, according po kay Enrique Rason, maraming problema from the previous administration na hinarap ni PBBM. Pero yan po ay naayos po ni PBBM. Hindi po ibang tao nagsabi niyan, kundi si Enrique Rason Makahabayan. Pati po, di ba sinabi rin po ni Ramon Ang na maganda po ang climate para po sa climate for investing sa Pilipinas kasi maganda po yung pulisiya ni PBBM. Diba? Tingnan nyo, kabaliktaran po sa kanilang sinasabi Makahabayan. Kabaliktaran po sa sinabi po ng First Lady ni Digong, maganda daw yung ekonomiya sa panahon po ni Digong. Maganda daw pagka-handover po ni Digong ang ekonomiya papunta doon kay PBBM. But in fact, ang totoo niyan, maraming problema ni Digong, inayos ho yan ni PBBM. Si PBBM lang po ang nagawa niya Makahabayan because he is the greatest leader now as of today. Si PBBM po ang nagawa po ng hindi nagawa po ni Digong noon Makahabayan. Si PBBM po ang umayos sa mga problema ni Digong noon, ang mga katarantaduhan po ng Duterte, inayos po ni PBBM. Ipakita ko sa inyo Makahabayan, ito pong sinabi po mismo po ni Lance Gokingwei. Di ba kilala natin si Lance? Siya po yung president at saka CEO po ng JG Summit Holdings Incorporated Makahabayan. Mga investors, businessman, business tycoon Makahabayan. Tignan na natin ano ba ang kanyang masabi tungkol kay PBBM. For more details, let's watch this. I think the future looks bright and therefore we are making the necessary investments. The future has never been better in airline, tourism, travel businesses. Yeah, and the reason is because the whole field in which we operate in, the country which we operate in, has all the essential elements for growth, no? Good demographics, very hardworking, dedicated people, natural resources. But the missing element is now available. We have very strong, positive leadership from the president that really supports business, walang drama, totally focused on building the economy and trying to build a balanced economy that meets all the Filipinos' needs, no? Level playing field for business people, the right regulatory frameworks, but also listening in terms of ensuring fighting inflation, creating good jobs for fellow Filipinos. So when you have that kind of environment, the future will really be bright. Yeah, and I understand you meet regularly with the president, no? Yes. So he gets to hear your views on the economy, business, and outlook. I'm fortunate enough to be the head of the tourism sector for the Private Sector Advisory Council. We meet with the president 3 to 4 times
a year to present various programs to support Philippine tourism. I think some of the things that we have been advocating are really, for instance, the continuing investment infrastructure, privatization of airports. I think visa-free entry for multiple countries here. Other steps that will help increase tourism, because tourism is very important to the Philippines' current and future. It's 8% of the GDP. And all I can say is this president is really, truly, yung naiba sa kanya is he's really actively seeking out and consulting with various representatives of the private sector. And I think nakakagana sa business person, parang wow. It's the first time it has happened Parang talagang, that the president is so accessible to business tycoons. Talagang not only business tycoons, but to almost everyone, no? To people who have something to say in a positive way. Now, where we want to work with the government because we recognize that that's the only way for the whole country to progress. And I have to say, for such a busy person to reach out, talagang nakakagana, no? Tapos second, never pa once siya na late sa isang meeting. Lagi siyang on time. Lagi siyang on time. So, it's really, I would say it's very special. He's the first client, the first president you have met with that kind of attitude and work ethic. I think he's exceptional in the sense that when you work with a man like that, you really, and he respects your time and he respects your input. You then the more you he gives you importance. It gives me confidence to really continue to invest. Sinasabi niya seryosong mama ito. Seryoso, walang drama. Let's talk to him. Let's negotiate. Yeah, correct. Yeah. Tess Coson said he is the most business-friendly president ever. I think so. And I think it's because he recognizes the economy has to progress for everyone to progress. No, you cannot. Business people, we know that for our businesses to grow, we need the whole country to grow. Yeah, and he knows probably that really the engine of growth is the private sector. No. Oh, di ba mga Antay Marcos? Ano na? Mismo si Go Kongwei nagsabi niyan. Tsaka yun po, sampal. Malaking sampal yun kay Digong mga kabayan. Ano sinabi Sir Ivan? Di ba sabi niya, kasi nga si PBBM always on time daw sa mga meeting. At pinapahalagan po lahat ng mga inputs po ng mga businessman mga kabayan. Always on time sa mga meeting si PBBM. Talagang desidido, walang paliko-liko at talagang dedicated siya as pagiging presidente makabayan. Di ba malaking sampal yan kay Digong? Kasi si Digong makabayan, as far as I remember, always late kasi si Digong sa mga meeting. Kasi lagi siyang umuwi doon po sa Davao makabayan. So pagbalik niya galing sa Davao, lagi siyang late sa mga meeting. Yan po'y kabaliktaran. Opposite po sa ginagawa po ni BBM. So sino ito ang magaling na leader makabayan? Si Digong ba o si PBBM? Di ba nakakahiya talaga eh. Nakahiya po sa mga anti-Marcos. So anyways, isa po natin. Nandyan po si Helen Martinez, Beth Modisto, Othello Liem Diesto. Nandyan po si Alicia Leak, Victor Robin, Junis Jax, William Esteban Berdugo, Shimizu Elvi, Nesty Mar Laksaw Maniklang, William Esteban Berdugo. Nandyan po si Biyahe ni AJTV from South Korea, Arman Consuelo, Evelyn Garcia, and hi to Ronelyn Lamsin. Hi daw sa mga taga Banawang, Santa Barbara, Pangasinan. Hi to Kagawad, Doc, Lotlot Lamsin, Phil, Alicia, and hi to Mami Sofia. Okay, so yan po ating manakap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagising kami ngayong araw at sinimulan ang isang bagong araw na may panalangin at pasasalamat. Ngayong araw, naway pangunahan, tulungan at pagpalain ng Diyos ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Panginoon. Naway ibigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa ating puso at isipan upang matuto tayong makilala kung ano ang mabuti at kung ano ang masama
At kung ano ang nakalulugod sa Diyos at kung ano ang kasuklam-suklam sa Kanya, akayin mo kami na masundan ang daan ng Diyos, matakot sa Diyos at iwasan ang kasamaan at maging mga taong nagpapasaya sa Diyos. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.